Ang ating kwento, isinulat ng tadhana. Bawat kabanata, puno ng pag-asa. Walang ibang bida kundi ikaw at ako. Sa entablado ng buhay, ito ang amoy ng pintura at turpentine ay laging nakakapit sa bahagi ng apartment kung nasaan si Benjo. Isang pamilyar na halimuyak na para sa kanya ay amoy ng paglikha, ng kalituhan, at ng mga ideyang hindi pa naisasalin sa canvas. Sa kabilang banda, ang sulok ni Andrew ay amoy pinagpawisan na jersey, at isang mentholated body wash, isang agresibong, malinis na amoy na sumisigaw ng enerhiya at disiplina. Isang kakaibang kombinasyon na matagal nang sinukuan ni Benjo na intindihin. Ganoon sila kamagkaiba na para bang ang invisible na linya sa gitna ng kanilang sala ay naghahati sa dalawang magkaibang mundo. Sa mundo ni Benjo, may mga canvas na nakasandal sa pader, ang iba'y may mga hindi pa tapos na obra. May mga brush na nakababad sa mga basong may maruming tubig na animoy maliliit na bulaklak na may iba't ibang kulay. At palaging may isang sketchbook na bukas sa kanyang kandungan. Ang pahina ay puno ng mga guhit ng kung ano-anong parte ng katawan, mga anino, at mga emosyong sinusubukan niyang ikulong sa papel. Sa mundo ni Andrew, may mga bola ng basketball na nakasiksik sa ilalim ng lamesa, na tila mga alagang hayop na naghihintay na laruin. May mga peres ng rubber shoes na nakakalat sa sahig, bawat isa'y may kwento ng panalo at talo sa court. At may isang IA-5 controller na bihirang bitawan, ang mga thumbstick nito ay pudpod na sa kakahawak. Pero kahit ganoon, sa gitna ng dalawang magkaibang mundong iyon, nagkakasundo sila. Ang kanilang pagkakaibigan ay ang tulay na nagdudugtong sa sining at esports, sa tahimik na pagmumuni-muni at sa maingay na selebrasyon. Narinig ni Benjo ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Andrew, walang damit pang itaas, at may tuwalya lang na nakapulupot sa kanyang baywang. Ang buhok nito'y basa pa at magulo, at may mga butil ng tubig na dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang dibdib, pababa sa matitigas na guhit ng kanyang abs. Bawat patak ay tila sinusundan ng mga mata ni Benjo, na para bang isang obra maestra ang kanyang pinagmamasdan. Ano yan? Seryoso ka pa rin dyan? Tanong ni Andrew, ang boses ay mas malalim at bahagyang paos pagkatapos maligo. Pinilit ni Benjo na ituon ang tingin sa sketchbook. Practice lang, halos pabulong niyang sagot. Ang lapis sa kamay niya ay nanginginig ng bahagya. Naglakad si Andrew papunta sa kanyang kwarto, at sa pagtalikod nito, hindi napigilan ni Benjo na mapatingin. Ang likod nito ay malapad, at ang tuwalya ay mababang-mababa ang pagkakapulupot, na nagbibigay ng sapat na sulyap sa itaas na bahagi ng kanyang matipunong puwet. Napalunok si Benjo at mabilis na ibinalik ang tingin sa papel, nagkukunwaring may hinahanap na pambura. Maya-maya, bumalik si Andrew sa sala. Inaasahan ni Benjo na bihis na ito, pero nagkamali siya. Hinubad nito ang tuwalya at inihagis sa isang upuan, at ngayon ay nakasuot na lang ito ng isang itim na fitted boxer brief. Walang pag-aalinlangan, walang hiya. Para sa kanya, normal lang ito. Para kay Benjo, ito ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Ang katawan ni Andrew ay resulta ng taon-taong training. Bawat hibla ng kanyang mga kalamnan ay kitang-kita, mula sa dibdib, sa perpektong V-line na bumababa sa kanyang balakang, hanggang sa kanyang mga hita. Ngunit ang mga mata ni Benjo ay napako sa isang partikular na bahagi. Sa isang saglit na hindi niya napigilan, ang kanyang tingin ay bumaba sa umbok sa harapan ng boxer brief ni Andrew. Halatang halata. Malaki. Mabilis siyang umiwas ng tingin, ang kanyang mukha ay nag-init, at umubo siya para itago ang kanyang pagkataranta. Practice ng practice, wala ka namang bagsak sa drawing, sabi ni Andrew, na walang kamalay-malay sa epekto niya kay Benjo. Umupo ito sa tabi niya sa sofa, at naramdaman ni Benjo ang paglubog ng kutson. Ang init mula sa halos hubad na katawan ni Andrew ay tila kumakalat sa hangin, bumabalot sa kanya. Gutom na ko. Pizza.
Kalahating oras pa lang mula noong nag-dinner ka, paalala ni Benjo, pinipilit na maging normal ang kanyang boses, pero hindi na niya napigilang mapangiti. Ang ngiting iyon, na laging reserba para sa mga kalokohan ni Andrew, ay kusang lumabas. Metabolism, bro. Kailangan ng fuel ng muscles ko, sabi ni Andrew na parang iyon na ang pinakalohikal na dahilan sa mundo. Saka, ikaw, kanina ka pa nakaupo dyan. Baka pati kaluluwa mo, gutom na rin. Tumawa si Benjo. May pagkain ang kaluluwa sa sining, Andrew. Ang corny mo, sabi ni Andrew, sabay hagis sa kanya ng unan na agad namang nasalo ni Benjo. Pero sige na, order na ko. Pepperoni. Okay na sa'yo yon? Hindi na hinintay ni Andrew ang sagot niya. Alam na nito ang sagot. Ilang sandali pa, ang sala nila ay napuno na ng amoy ng pepperoni pizza at tinunaw na keso. Habang kumakain, naghanap si Andrew ng pelikula. Ayoko ng action ngayon. Pagod na katawan ko, sabi ni Andrew habang nag-scroll sa Netflix. Gusto ko yung mapapaisip ako. Baka sumakit ulo mo, asar ni Benjo. Gago, sagot ni Andrew sabay tawa. CJ, ito. Indie film. Ganda raw ng reviews. Tungkol sa dalawang taong naghanap ng something. Ewan, basta maganda raw. Walang ideya si Benjo kung tungkol saan ito, pero tumango na lang siya. Ang mahalaga ay ang sandaling ito, sila lang dalawa, kumakain ng pizza sa lumang sofa, at manonood ng pelikula na para bang wala ng ibang gagawin sa buong mundo. Komportable ang katahimikan sa pagitan nila, sinasabayan lang ng tunog ng pagmuya at ng dialogo mula sa sa isang iglap, nakalimutan ni Benjo ang lahat ng kanyang mga lihim na pagtingin. Sa sandaling iyon, sila lang ay si Benjo at Andrew, magkaibigan, magka-roommate. Kalagitnaan ng pelikula, isang eksena ang pumukaw sa atensyon nilang dalawa. Dalawang lalaking karakter, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo sa ilalim ng ulan, ay biglang naghalikan. Hindi iyon isang simpleng halik, puno iyon ng emosyon, ng sakit, ng galit, at ng pag-aalab na matagal ng kinikimkim. Ang kamera ay nag-focus sa kanilang mga labi, sa paraan ng paggalaw nito, at sa mga luhang humahalo sa ulan sa kanilang mga pisngi. Napatigil sa pagsubo ng pizza si Andrew. Ang kamay niya ay nanigas sa ere. Si Benjo naman ay biglang naging conscious sa lahat ng bagay. Sa lapit nila sa isa't isa. Sa bigat ng hita ni Andrew na nakapatong ng bahagya sa kanya. Nararamdaman niya ang init mula sa braso nito na nakadikit sa balat niya. Ang bawat paghina ni Andrew ay tila isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Sinubukan niyang mag-focus sa pelikula pero ang isip niya ay lumilipad. Ang eksena sa screen ay tila isang salamin ng mga pangarap na hindi niya kailanman inamin kahit sa sarili niya. Nang matapos ang eksena, nanatiling tahimik si Andrew. Nakatitig lang ito sa screen, pero halatang wala na roon ang kanyang atensyon. Tila malalim ang iniisip. Binalot sila ng isang mabigat at awkward na katahimikan na binasag lang ng ingay mula sa para kay Benjo, ang katahimikan ay sumisigaw. Hinihintay niya ang biro, ang pang-aasar, ang kahit anong komento mula kay Andrew para lang bumalik sila sa normal. Pero walang dumating. Maya-maya, naramdaman ni Benjo ang paggalaw ni Andrew. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang kaninang mapagbirong mga mata nito ay napalitan ng seryosong kuryosidad, isang uri ng pag-iisip na bihira niyang makita sa kaibigan. Sa mahinang ilaw mula sa telebisyon, na nagbibigay ng asul at kahel na kulay sa kanilang mga mukha, kitang-kita ni Benjo ang bawat detalye, ang bahagyang pagkunot ng noo ni Andrew, ang paraan ng paglunok nito, ang paggalaw ng kanyang mga labi na tila may gustong sabihin pero hindi mahanap ang tamang salita. Benjo, panimula ni Andrew sa mahinang boses, na para bang isang sikreto ang sasabihin at takot siyang marinig ng mga pader. Yenen, halos pabulong na sagot ni Benjo, habang pinipigilan ang biglaang pagkabog ng kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Pinilit niyang maging kalmado, na para bang wala siyang napapansing kakaiba sa hangin sa pagitan nila. Tinitigan siya ni Andrew ng diretsyo sa mata,
At sa sandaling iyon, pakiramdam ni Benjo ay nakikita ni Andrew ang lahat ng itinatago niya. Seryoso ni. Huminga ito ng malalim at ang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito ay naramdaman ni Benjo dahil sa kanilang pagkakalapit. Nagpatuloy ito. Ano ba talaga ang lasa ng lalaki? Natigilan si Benjo. Ang hawak niyang lapis ay tumigil sa pagguhit. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang tanong ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, simple, direkta, at lubhang mapanganib. Isang tanong na may bigat ng 1,000 posibilidad. Nagbibiro ba si Andrew? Sinusubukan ba siyang tuksuhin? O, ang pinaka nakakatakot sa lahat, seryoso ba ito sa isang paraan na hindi niya kayang unawain? Ang alam lang niya, sa isang iglap, ang invisible na linya sa pagitan ng kanilang dalawang mundo ay hindi lang basta nawala, ito ay sumabog, at ang mga piraso nito ay lumilipad ngayon sa ere, naghihintay kung saan at paano sila babagsak. Nakatitig lang si Benjo kay Andrew, ang tanong nito ay tila isang malakas na ugong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang hangin ay naging mabigat, at ang bawat segundo ng katahimikan ay parang 1 oras. Namuo ang pawis sa kanyang noo. Anong isasagot niya? Ang prangkang sagot ba na alam niya na posibleng sumira sa lahat ng mayroon sila? O isang kasinungalingan para mailigtas sila pareho sa kahihiyan? Lasing ka ba? Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Benjo, isang mahinang depensa laban sa biglaang pag-atake sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Umiling si Andrew, hindi inaalis ang seryosong titig. Hindi. Seryoso ako. Ang boses nito ay kalmado, pero sa ilalim nito, mayroong bahid ng pagkalito at matinding kuryosidad na ngayon lang narinig ni Benjo. Naisip ko lang sa pelikula parang ewan. Kakaiba. Hindi ko maintindihan. Bago pa makasagot si Benjo, tumunog ang credits ng pelikula. At ang biglaang paglakas ng musika ay bumasag sa tensyon. Tila nagising sa isang panaginip, mabilis na tumayo si Andrew at kinuha ang mga karton ng pizza. Ang pagbabago sa kilos niya ay biglaan at marahas, na para bang gusto niyang takasan ang sandaling iyon. Gabi na pala, sabi nito, nakatalikod na kay Benjo, ang boses ay bumalik sa dati nitong tono pero may pilit na kaswal na himig. May maaga pa akong practice bukas. Walang imik na pinanood ni Benjo si Andrew na magligpit. Hindi na sila muling nagkatinginan. Pagkatapos, pumasok na ito sa kwarto at isinara ang pinto, na nag-iwan kay Benjo mag-isa sa salangpuno ng mga tanong na hindi nasagot at sa isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Hindi nakatulog si Benjo ng gabing iyon. Sinubukan niyang mag-drawing sa kanyang sketchbook, pero ang mga kamay niya ay ayaw sumunod. Ang bawat guhit ay nagiging baluktot, ang bawat anino ay tila sumisigaw. Ang bawat guhit ng anino sa kanyang kisam ay tila bumubuo sa mukha ni Andrew, ang mga mata nito ay nagtatanong. Inulit-ulit niya ang eksena sa kanyang isip. Hindi iyon biro. Ang paraan ng pagtingin ni Andrew iyon ay purong pagtataka. At iyon ang mas nakakatakot. Ang isang biro ay madaling kalimutan. Pero ang kuryosidad, kapag naitanim na, ay parang isang ugat na dahan-dahang lumalaki at sumisira sa pinakamatibay na pundasyon. Ang pundasyon ng pagkakaibigan nila. Kinabukasan, sinubukan ni Andrew na ibalik sa normal ang lahat. Sobrang normal na naging kahina-hinala. Naghanda ito ng almusal, sunog na itlog at maitim na bakon na may kasamang malakas na tugtog at masiglang pagbati. "Morning, bro." Kain na, sigaw nito mula sa kusina, na para bang ang lakas ng boses niya ay kayang tabunan ang awkwardness sa pagitan nila. Sumunod si Benjo, maingat sa bawat kilos. Umupo siya sa tapat ni Andrew at sinubukang kainin ang almusal na lasang uling. Nag-uusap sila tungkol sa mga walang kwentang bagay, ang init ng panahon, ang paparating na exam, ang bagong labas na video game. Pero sa bawat pagtawa ni Andrew, sa bawat biro nito, mayroong isang bagay na wala roon, ang natural na gaan ng kanilang samahan.
Napalitan iyon ng isang invisible na pader na pareho nilang nararamdaman pero hindi pinapansin. Sa isang pagkakataon, sabay nilang inabot ang lalagyan ng asin, at ang dagliang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng kuryenteng gumapang sa braso ni Benjo. Mabilis niyang binawi ang kamay na para siyang napaso. Dumating ang Sabado ng gabi at gaya ng dati, nagkayayaan ang barkada. Inimbitahan ni Andrew ang ilang sa mga ka-teammate niya, kasama na ang team captain na si Jake. Dumating din si Sofia, na agad dumikit kay Andrew na parang linta. Niyaya naman ni Benjo ang kanyang kaibigang si Marco, para magkaroon siya ng kakampi sa gabing iyon. Ang sala nila ay napuno ng tawanan, amoy ng beer, at maingay na kwentuhan. Si Benjo ay naupo sa isang sulok kasama si Marco, hawak ang isang bote ng beer na hindi naman niya iniinom habang pinagmamasdan ang lahat. "Anyari sa inyo ni Adonis?" tanong ni Marco, sabay tango sa direksyon ni Andrew na tawa ng tawa sa isang biro ni Jake. "Kanina pa kayo hindi nagpapansinan. Nag-iwasan kayo ng tingin. May utang ka ba dyan?" "Wala. Pagod lang siguro," palusot ni Benjo, na uminom ng beer para may pagkaabalahan. "Pagod o may nangyari?" Tinitigan siya ni Marco nang may pagdududa, ang mga mata nito ay tila kayang basahin ang kaluluwa niya. "Alam mo, Benjo, hindi ka magaling magsinungaling sakin. Mula pa nung dumating ako, napansin kong panay ang sulyap niya sa'yo kapag akala niya hindi ka nakatingin." "Anong meron?" Bumuntong hininga si Benjo. Ibubulong na sana niya ang nangyari nang biglang sumigaw si Jake. "Truth or dare tayo?" Umikot ang bote at tumapat ito sa isa sa mga basketball player. "Truth," sigaw nito. "Sino ang pinaka-wild na babaeng nakadate mo?" tanong ni Jake, na sinundan ng kantyawan. Umikot muli ang bote. "Kay Sofia." "Dare." "Halikan mo si Andrew sa pisngi," sigaw ng isa. Namula si Sofia, pero masaya niyang ginawa ito, na nagbigay ng isang matamis na halik sa pisngi ni Andrew na tila walang pakialam at tumatawa lang. Pero nahuli ni Benjo ang isang mabilis na sulyap ni Andrew sa kanyang direksyon, na para bang tinitingnan nito ang reaksyon niya. At sa pangatlong ikot, ang bote ay dahan-dahang huminto. Ang nguso nito ay nakaturo ng diretsyo kay Andrew. "Woo! Truth or dare, Captain?" sigaw ni Jake. "Truth," sagot ni Andrew, na may ngiti sa labi, pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-isip si Jake. "Okay. Ano ang isang bagay na gusto mong subukan pero natatakot ka?" Lahat ay naghintay sa isang sagot na may kinalaman sa extreme sports o sa babae. Pero si Andrew ay natahimik. Ang mga mata nito ay naglakbay sa buong kwarto, at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga paningin ni Benjo. Isang segundo lang iyon, pero para kay Benjo, parang huminto ang oras. Sa mga mata ni Andrew, nakita niya ang parehong kuryosidad, ang parehong pagkalito mula noong gabing iyon. Ang puso ni Benjo ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sasabihin ba niya? "Skydiving," mabilis na sagot ni Andrew, sabay tawa na medyo pilit. "Gusto kong subukan mag-skydive." Naniwala ang lahat, pero hindi si Benjo. Alam niyang nagsisinungaling ito. Alam niyang ang totoong sagot ay ang tanong na hanggang ngayon ay nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Nang malalim na ang gabi at nagsiuwian na ang mga bisita, naiwan silang dalawa para magligpit. Pareho na silang may tama ng alak. Si Andrew ay mas tahimik kaysa kanina, ang kanyang pagiging masigla ay napalitan ng malalim na pag-isip. Ang katahimikan habang nagliligpit sila ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga bote na inilalagay sa basurahan at ang agos ng tubig mula sa gripo. Pagkatapos nilang maghugas ng mga baso, sumandal si Andrew sa kitchen counter. Si Benjo naman ay nagpupunas ng lamesa, pilit na iniiwasan ang anumang pag-uusap. "Benjo," sabi ni Andrew, ang boses ay seryoso at walang bahid ng paglalasing. Huminto si Benjo sa pagpupunas pero hindi lumingon. "Ano?"
Yung tanong ko nung isang gabi. Napapikit si Benjo. Heto na naman. Kalimutan mo na yon, Andrew. Lasing ka lang siguro noon. Hindi ako lasing noon, git nito. At lalong hindi ako lasing ngayon. At hindi ko makalimutan. Dahan-dahang lumingon si Benjo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Andrew na pinalakas ng alak at ng ilang araw na pag-isip. Naglakad ito palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay tila isang dagundong sa sahig. Huminto ito sa mismong harapan niya, sobrang lapit na naaamoy na niya ang beer sa hininga nito, kahalo ng pamilyar na amoy ng kanyang body wash. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mawala sa isip ko, pag-amin ni Andrew, ang boses ay halos pabulong na. Hindi ito tungkol sa alam mo na. Hindi ako bakla, Benjo. Alam mo yan. Pero naku-curious ako. Gusto kong maintindihan kung ano yung nakita ko sa pelikula. Gusto kong malaman kung totoo ba yon. Andrew, ano bang pinagsasabi mo? It's just a movie, sabi ni Benjo, umaatras ng isang hakbang, pero napasandal lang siya sa lamesa. Wala na siyang mapupuntahan. Hindi, bro. Higit pa doon, sabi ni Andrew, umabante rin ito ng isang hakbang, tuluyan nang nawala ang espasyo sa pagitan nila. Gusto kong malaman. Tinitigan niya si Benjo ng diretsyo sa mata, ang kanyang kalasingan ay nagbigay sa kanya ng tapang na hindi niya taglay kapag siya'y matino. Mayroong halo ng takot at pag-aasam sa kanyang mga mata, isang kombinasyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Benjo. Ang tanong ni Andrew ay hindi na lumutang sa hangin, ito ay bumagsak sa pagitan nila na may bigat ng isang malaking bato, winawasak ang anumang natitirang normalidad sa kanilang samahan. Paano ko malalaman? Ang puso ni Benjo ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na itulak si Andrew palayo at sabihing isa itong masamang biro. Ang pagkakaibigan nila, ang komportableng mundong binuo nila sa loob ng apartment, lahat ng iyon ay nakataya. Pero may isa pang bahagi sa kanya, isang bahaging matagal na niyang ikinukubli sa ilalim ng mga guhit at pintura, ang bumubulong. Ito na yon. Ang sagot sa libo-libong what-ifs na gumugulo sa isip niya tuwing gabi. Ang pagkakataong maranasan, kahit sa isang saglit lang, ang bagay na pinapangarap niya lang sa kanyang sketchbook. Andrew, hindi ito laro, mariing sabi ni Benjo, ang boses niya ay nanginginig sa kabila ng pagpipigil. Kapag ginawa natin to walang balikan. Alam ko, sagot ni Andrew, ang determinasyon sa mga mata nito ay hindi natitinan. Kailangan kong malaman, Benjo. Para matigil na to sa isip ko. Para maintindihan ko. Ang bugso ng damdamin, ang alak, at ang matagal ng lihim na pagnanasa ay nag-ipon sa dibdib ni Benjo. Sa isang desisyon na alam niyang pagsisisihan niya o ipagpapasalamat niya habang buhay, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango lang, pero sapat na yon. Ang sumunod na mga segundo ay tila bumagal. Inangat ni Andrew ang kanyang kamay, at sa isang iglap ay inakala ni Benjo na sasampalin siya nito o itutulak. Ngunit sa halip, ang mga daliri ni Andrew ay marahang dumapo sa kanyang panga. Ang balat nito ay magaspang mula sa kalyo ng pagbubuhat ng bola, pero ang haplos nito ay hindi inaasahang banayad. Napapikit si Benjo. Ito na ang pinakamalapit na distansya nila sa isa't isa, isang espasyong dati ay puno ng tawanan at asaran, pero ngayon ay puno ng kuryente at hindi masambit na tensyon. Dahan-dahang inilapit ni Andrew ang kanyang mukha. Naramdaman ni Benjo ang mainit na hininga nito na may amoy beer sa kanyang mga labi. Naghihintay. Nagtatanong. Binuksan ni Benjo ang kanyang mga mata at nakita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Andrew. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Pero hindi siya umatras. Sa halip, si Benjo ang gumawa ng huling hakbang, tinatawid ang huling milimetro sa pagitan nila. Ang una nilang pagdampi ay maingat. Isang simpleng paglapat ng mga labi. Para kay Andrew, ito ay isang eksperimento.
Ngunit para kay Benjo, ito ay ang katuparan ng isang matagal ng pangarap. Ang labi ni Andrew ay malambot, mas malambot kaysa sa inaasahan niya, at may bahagyang lasa ng alak at ng alat na naiwan sa balat nito. Tumigil sila sandali, nakalapat pa rin ang mga labi, na tila sinusuri ang reaksyon ng isa't isa. Akala ni Benjo ay atras na si Andrew, pero hindi. Sa halip, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw, isang maliit na presyon, isang imbitasyon. At doon, sumabog ang lahat ng emosyong itinatago ni Benjo. Tumugon siya sa halik, hinayaan ang sariling damhin ang lahat. Ang halik ay naging mas malalim. Ang kamay ni Andrew sa kanyang panga ay humigpit, habang ang isa naman nitong kamay ay gumapang sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan ng kanilang mga katawan. Nagulat si Benjo sa kung paano tumutugon si Andrew. Para sa isang taong 100% straight, ang halik nito ay hindi nag-alinlangan. Puno ito ng kuryosidad na naging pagnanasa. Ang dila nito ay marahang nagpaalam sa kanyang mga labi, at nang pagbuksan niya ito ng daan, ang eksperimento ay naging isang tunay na halik, magulo, basa, at puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Ang mga kamay ni Benjo ay gumapang mula sa dibdib ni Andrew pataas sa batok nito. Ang mga daliri niya ay isiniksik sa basa pa nitong buhok. Nawala na ang takot, napalitan ito ng purong pagnanais. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, isang ungol ang kumawala mula kay Andrew, isang tunog ng pagkagulat at kasiyahan. Ang tunog na iyon ang nagpagising sa kanilang dalawa. Biglang bumitaw si Andrew, humahakbang paatras na para siyang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Hinawakan niya ang sarili niyang mga labi, na para bang hindi siya makapaniwala sa kung ano ang kakaramdam lang niya. Andrew, mahinang sabi ni Benjo, hinahabol din ang kanyang hininga. Umiling si Andrew, handa nang tumalikod. Teka, pigil ni Benjo, hinawakan ang braso nito. Nagulat si Andrew sa biglaang paghawak. Bago ka tumakbo, sagutin mo muna ako. Tumingin si Andrew, litong-lito. Bakit ako? Tanong ni Benjo, ang boses niya ay puno ng emosyon. Sa dinami-dami ng tao, bakit ako ang pinili mo para sa eksperimento mo? Natahimik si Andrew, na para bang ang tanong ay isang sampal na gumising sa kanya. Dahil ikaw si Benjo, halos pabulong niyang sagot. Hindi yan sagot, giit ni Benjo, hindi binibitawan ang braso nito. Iyon ang sagot, sabi ni Andrew, ang boses ay nabasag. Hindi ko ito pwedeng itanong sa iba. Pagtatawanan nila ako. Husgahan. Pero ikaw yung best friend ko. Ikaw lang yung pinagkakatiwalaan ko ng ganito. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin, mas matindi pa kaysa sa halik na naganap. Ang salitang tiwala ay nagbigay ng panibagong bigat sa lahat. Tinitigan ni Andrew ang pagkakahawak ni Benjo sa kanyang braso, pagkatapos ay tumingin ito sa mga mata ni Benjo. Ang pagkalito niya ay hinaluan ng takot. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso. Hindi ko kaya to, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang papasok sa kanyang kwarto. Isinasara ang pinto nang may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong apartment. Naiwan si Benjo, ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa ere, ramdam pa rin ang init ng balat ni Andrew. Nakuha niya ang sagot niya. Pero sa halip na magbigay linaw, mas lalo lang nitong ginulo ang lahat. Hindi na lumabas si Andrew sa kanyang kwarto ng gabing iyon. Hindi rin naman sinubukan ni Benjo na kumatok. Para saan pa? Anong sasabihin niya? Ang bawat posibleng salita ay tila mali at kulang. Ang tanging naririnig sa buong apartment ay ang ugong ng aircon at ang malakas na kabob ng sariling dibdib ni Benjo. Kinabukasan ay linggo, isang araw na karaniwang puno ng ingay at tawanan para sa kanilang dalawa. Ngayon, ang katahimikan ay tila isang pader na mas matibay pa kaysa sa pinto ng kwarto ni Andrew. Si Benjo ang unang bumangon, ramdam ang bigat ng puyat sa kanyang mga mata.
Dumiretso siya sa kusina, nagtimpla ng kape, at umupo sa dining table, nakatitig sa kanyang sketchbook na nakabukas sa isang blankong pahina. Walang pumapasok sa isip niya. Paano siya gagawa ng sining kung ang sarili niyang mundo ay gumuho? Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Andrew, nakasuot ng maluwag na shirt at shorts. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay napalitan ng pag-ingat. Bawat galaw niya ay kalkulado. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Dumiretso siya sa ref, kumuha ng isang bote ng tubig, at uminom ng diretsong nakatalikod kay Benjo. Ang eksena ay sobrang normal, pero ang tensyon ay halos hinihiwa ang hangin. Gutom ka na? Basag ni Benjo sa katahimikan. Ang boses niya ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Hindi pa, mabilis na sagot ni Andrew, hindi pa rin humaharap. May lakad ako. Alam ni Benjo na nagsisinungaling ito. Linggo ng umaga, wala itong practice at palagi itong nakatambay lang sa bahay. Ito ang pinakamatandang dahilan sa aklat ng pag-iwas. Isinara ni Andrew ang ref at akmang babalik na sa kanyang kwarto nang magsalita ulit si Benjo, mas matatag na ngayon. Hanggang kailan, Andrew? Huminto si Andrew sa paglakad, ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Anong hanggang kailan? Hanggang kailan mo ako iiwasan? Hanggang kailan tayo magpapanggap na walang nangyari sa loob ng apartment na to? Sabi ni Benjo, ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Kung gusto mong tumakbo, sige. Pero sabihin mo sa akin sa mukha ko. Dahan-dahang humarap si Andrew. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pagkainis. Anong gusto mong sabihin ko, Benjo? Na nagsisisi ako? Na hindi dapat nangyari yon? Totoo ba? Tanong ni Benjo, at ang simpleng tanong na yon ay tila sumuntok kay Andrew sa sikmura. Nagsisisi ka ba talaga? Nag-iwas ng tingin si Andrew, tinitigan ang sahig, ang pader, kahit saan maliban sa mga mata ni Benjo na tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Hindi ko alam, pag-amin niya sa wakas, ang boses ay halos pabulong. Okay. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sumali ka sa club, mapait na sabi ni Benjo. Tumayo siya at lumapit. Andrew, tignan mo ako. Alam kong natatakot ka. Ako rin. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay sa ganito. Hindi tayo pwedeng maging estranghero sa sarili nating bahay. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Andrew, sa wakas ay nagtaas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Buburahin? Kakalimutan? Kaya mo ba? Hamon ni Benjo. Dahil ako, hindi. Bawat pagpikit ko, nararamdaman ko pa rin. Kaya wag mo akong hilingan na kalimutan ang isang bagay na matagal kong pinangarap. Ang pag-amin ay lumabas ng walang babala at pareho silang nagulat. Nakita ni Benjo ang pagkagulat sa mukha ni Andrew na mabilis na napalitan ng awa. Pagsisisi. Benjo, ako eh. Hindi ko kailangan ng awa mo, putol ni Benjo. Ang kailangan ko ay katotohanan. Nandidiri ka ba? Sa nangyari? Sa akin? Umiling agad si Andrew. Hindi. Hindi yon. Kung gayon, ano? Humakbang palapit si Andrew. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na lang para maramdaman ni Benjo ang init na nagmumula sa katawan nito. Natatakot ako, sabi niya. Natatakot ako sa naramdaman ko. Akala ko, simpleng kuryosidad lang. Isang tanong na kailangan ng sagot. Pero nung hinalikan kita, hindi yun ang inaasahan kong mararamdaman. Hindi yun dapat yung naramdaman ko. Sa mga salitang iyon, ang lahat ay nagbago. Hindi ito tungkol sa tiwala lang. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan. May naramdaman din si Andrew, isang bagay na hindi niya maintindihan at kinatatakutan niya.
Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng kanilang sala. Ang bigat ng katahimikan ay napalitan ng bigat ng isang hindi inaasahang pag-amin. Wala nang takbuhan. Wala nang pag-iwas. Nakaharap sila ngayon sa isang bagong katotohanan, isang katotohanang mas komplikado at mas nakakatakot kaysa sa simpleng tanong na nagsimula ng lahat. Ang mga salitang insubukang ibalik sa normal ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Para kay Andrew, ang inormal ay ang dati niyang mundo, basketball, pag-aaral, at si Sofia. Ito ang landas na alam niya, ang landas na ligtas. Kaya't sa sumunod na mga araw, iyon ang pinilit niyang balikan. Mas madalas niyang sinasabayan si Sofia pauwi mula sa klase. Sabay silang nagla-lunch sa cafeteria, at tinutulungan niya ito sa mga assignment nito sa library. Sa bawat tawa ni Sofia, sa bawat dampi ng kamay nito sa braso niya, pinipilit ni Andrew na maramdaman ang dati, ang kilig, ang kasiguraduhan. Pero ang nararamdaman niya ay parang isang manipis na kumot na hindi sapat para takpan ang lumalamig niyang pakiramdam. Ang lahat ay tama sa papel, pero mali sa puso. Okay ka lang ba? Tanong ni Sofia isang hapon habang naglalakad sila sa campus. Parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Ngumiti si Andrew, isang peking ngiti na sanay na siyang isuot. Pagod lang sa training. Sorry. Pero ang totoo, hindi ang training ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay ang apartment na uwian niya, ang katahimikan sa pagitan nila ni Benjo, at ang alaala ng isang halik na pilit niyang binabaon sa limot. Habang si Andrew ay busy sa pagtakas, si Benjo naman ay busy sa paghilom. Ang pag-amin niya kay Andrew ay parang pagtanggal ng isang mabigat na tinik, pero iniwan nito ang isang bukas na sugat. Para takpan nito, ibinuhos niya ang kanyang oras sa sining at sa kanyang mga kaibigan. Hoy, Benjo! Tulala ka na naman dyan, puna ni Marco, ang kaibigan niya sa fine arts. Kasalukuyan silang nasa studio, abala sa paghahanda para sa isang maliit na exhibit. Si Marco ay masayahin, prangka, at isa sa mga taong nakakaintindi sa pagiging komplikado ni Benjo. May iniisip lang, sagot ni Benjo, hindi inaalis ang tingin sa canvas. Si Emer basketball player na naman, no, pang-aasar ni Marco. Alam nito ang tungkol sa pagkagusto ni Benjo kay Andrew. Anong ginawa ng damuhong yun ngayon? Napangiti si Benjo. Wala. Iyon na nga ang problema. Walang-wala. Hayaan mo na yon. Kung bulag siya para makita ka, problema niya yon. Tara, libre kita ng kape. Kailangan mong mag-break. Pumayag si Benjo. Ang pakikipag-usap kay Marco ay gumaan sa kanyang pakiramdam. Naglakad sila papunta sa coffee shop sa campus, nagtatawanan tungkol sa kanilang terror na propesor. Sa isang iglap, nakalimutan ni Benjo ang bigat sa kanyang dibdib. Huminto sila saglit bago pumasok sa shop. Salamat sa pagsama, Marco. Kailangan ko to, sabi ni Benjo, ngumiti ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Wala yon. Basta ikaw, sabi ni Marco, at sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, idinampi nito ang mga labi sa pisngi ni Benjo. Isang mabilis, inosenteng halik. Tara, kape na tayo. Sa di kalayuan, papunta rin sa coffee shop sina Andrew at Sofia. At nakita niya ang lahat. Hindi lang ang pagtawa ni Benjo. Nakita niya ang paghinto nila. Nakita niya ang pagdampi ng labi ni Marco sa pisngi ng kanyang roommate. Isang matinding init ang biglang kumulo sa sikmura ni Andrew. Mabilis, hindi maipaliwanag at nakakagalit. Para itong apoy na biglang sinindihan sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na natigilan pala siya sa paglalakad at humigpit ang kanyang kamao na halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa palad. Andrew, may problema ba? Tanong ni Sofia, sinusundan ang kanyang tingin. Wala, mabilis niyang sagot, ang boses ay garalgal. Pilit siyang ngumiti. Alam mo, masama pala ang pakiramdam ko. Uwi na muna ako. Okay ka lang ba mag-isa?
Bago pa man makasagot si Sofia, tumalikod na si Andrew at mabilis na naglakad pabalik sa kanilang apartment. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit siya nagagalit? Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Ang ibumalik sa normal. Pero bakit parang sinasaksak ang puso niya nang makitang hinahalikan si Benjo ng iba? Nakarating siya sa apartment na nag-aalab pa rin sa galit. Padabog niyang isinara ang pinto at nagpabalik-balik sa sala, hinihintay ang pagdating ni Benjo. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Benjo, may dalang kape at nakangiti pa rin. Ngunit ang ngiti niya ay agad na naglaho nang makita ang madilim na itsura ni Andrew. Anong problema? Tanong ni Benjo. Saan ka galing? Tanong ni Andrew, ang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Sa coffee shop. Kasama ko si Marco, kalmadong sagot ni Benjo, kahit kinakabahan na siya. Bakit? Mukhang masaya ka, sabi ni Andrew, puno ng sarkasmo. Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit. Natigilan si Benjo. Kapalit? Anong pinagsasabi mo? Nakita ko kayo, giit ni Andrew, lumapit sa kanya, ang mga mata ay nag-aalab. Nakita ko ang paghalik niya sa'yo. Siya na ba? Siya na ba yung bago mo? Ganon ba kabilis yon para sa'yo? Hindi makapaniwala si Benjo sa narinig. Ang kaba ay napalitan ng galit. Ako? Ako pa talaga ang tinatanong mo niyan? Ikaw? Halos araw-araw mong kasama si Sofia. Pinapamukha mo sa akin na walang nangyari, na isa lang akong pagkakamali. Hindi ba yun ang gusto mo? Bumalik sa normal. Iba yon, sigaw ni Andrew. Bakit? Dahil babae siya at lalaki ako, sumbat ni Benjo, ang boses ay nanginginig na sa sama ng loob. Andrew, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Hindi mo pwedeng halikan ako sa isang gabi, tapos itatapon mo lang ako na parang basura sa susunod na araw, tapos magagalit ka kapag sinubukan kong pulutin ang sarili ko. Hindi kita tinatapon. Talaga? Ano tong ginagawa mo? Nagagalit ka dahil hinalikan ako ng kaibigan ko sa pisngi, habang ikaw, panay ang landi mo kay Sofia para patunayan sa sarili mo na straight ka pa rin. Ang mga salita ni Benjo ay tumama kay Andrew na parang sampal. Ang katotohanan sa mga yon ay masakit. Natahimik siya, walang maisagot. Ang galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng hiya at pagkalito. Naiwang nakatayo ang dalawa sa gitna ng sala, ang bigat ng kanilang mga sinabi ay nakabitin sa hangin. Ang inormal na kanilang pinipilit ay tuluyan ng nabasag, at sa mga piraso nito, isang bagay na mas komplikado at mas masakit ang nagsisimulang mabuo. Pagkatapos ng kanilang mainit na pagtatalo, isang bagong uri ng pader ang naitayo sa pagitan ni Benjo at Andrew. Hindi na ito ang pader ng awkward na katahimikan, ito ay pader na gawa sa nasabing mga salita at nasirang tiwala. Halos hindi na sila nag-uusap. Ang apartment, na dati nilang kanlungan, ay naging isang malamig na lugar kung saan ang bawat isa ay umiiwas sa isa't isa. Para kay Benjo, ang sakit ay naging gasolina. Dinala niya ang lahat ng kanyang bigat, galit, at pagmamahal sa art studio. Doon, sa harap ng blangkong papel at canvas, hinayaan niyang dumaloy ang lahat. Nilikha niya ang isang serye ng mga sketch. Ang unang pahina, si Andrew, nakahiga sa kama, ang mukha ay nalilimad ng asul na ilaw mula sa ri. Sunod, dalawang anino na magkalapit, ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi ay puno ng kuryente. Isang sketch ng sarili niyang mga mata na puno ng pag-asa, sinundan ng isang guhit ng likod ni Andrew habang papalayo ito. Ang huli at pinakamasakit sa lahat, isang kamay na nag-aalok ng puso, at isa pang kamay na tinatabig ito palayo para abutin ang isang babaeng anino. Bawat guhit ay puno ng damdamin, magaspang, totoo, at masakit. Isang hapon, nagmamadaling tumawag si Marco. Benjo, kailangan ka rito sa studio. Yung piyesa mo para sa exhibit, may problema sa pag-mount. Sa pagmamadali, kinuha ni Benjo ang kanyang bag at susi, ngunit sa sobrang taranta, naiwan niya ang kanyang sketchbook sa mesa ng sala.
Ilang minuto pagkaalis ni Benjo, lumabas si Andrew sa kanyang kwarto. Napansin niya ang sketchbook. Alam niyang pribado iyon. Ngunit nanaig ang kanyang desperasyon na maintindihan si Benjo. Kinuha niya ito at umupo sa sofa. Sa pagbuklat niya ng mga pahina, tila huminto ang kanyang paghinga. Nakita niya ang kanilang kwento sa pananaw ni Benjo. Nakita niya ang pag-asa, ang pagnanasa, at ang matinding sakit na idinulot niya. Nang makarating siya sa huling guhit, isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Dito, sa mga pahinang ito, nakita niya ang lalim ng nararamdaman ni Benjo. At sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pagkalito ay naglaho. Ang selos, ang galit, lahat ay dahil sa isang katotohanang pilit niyang tinatakasan, mahal niya si Benjo. Sakto namang bumukas ang pinto. Bumalik si Benjo. Naiwan ko yung ink. Natigilan siya nang makita si Andrew, hawak-hawak ang kanyang sketchbook, ang kanyang kaluluwa. Andrew, nanginginig na sabi ni Benjo. Bitiwan mo yan. Hindi gumalaw si Andrew, nakatitig lang sa kanya, ang mga mata ay puno ng emosyong hindi mabasa ni Benjo. Totoo ba to lahat? Wala kang karapatan, sigaw ni Benjo, sinusubukang agawin ang sketchbook. Pero hinawakan ni Andrew ang kanyang pulsuhan. Ang hawak ay mahigpit, desperado. Sagutin mo ako, Benjo. Totoo ba? Sumabog si Benjo, bumuhos ang mga luha. Totoo lahat yan. Masaya ka na? Nakita mo na kung gaano mo ako sinaktan. Ginulo mo ang mundo ko tapos itatapon mo lang ako na parang basura. Ang makita ang pagkasira ni Benjo ay parang punyal sa puso ni Andrew. Binitawan niya ang sketchbook na nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Hinila niya si Benjo palapit sa kanya gamit ang dalawang kamay at sinalubong ang mga labi nito. Hindi ito tulad ng unang halik. Ito ay marahas, gutom, at puno ng lahat ng hindi nila masabi. Isang pag-angkin. Ganti ni Benjo ang halik, ang kanyang galit at sakit ay naging purong pagnanasa. Ang kanilang mga dila ay nagpang-abot sa isang mainit na labanan, isang pagtatalo na walang salita, kung saan ang bawat sulok ng kanilang mga bibig ay sinasaliksik at inaangkin. Ito ay halik na puno ng pait at tamis, ng galit at pagsuko. Huminto sila saglit, kapwa humihingal, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Sa gitna ng kanilang paghahabol sa hininga, bumulong si Benjo, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng panunumbat at tagumpay. At ito ang lasa ng lalaki, Andrew. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Muling sinunggaban ni Andrew ang mga labi ni Benjo at dinala siya sa kwarto. Isinara ang pinto. Habang patuloy ang kanilang halikan, hinubad ni Andrew ang sariling shirt. Lumantad ang kanyang matipunong dibdib at abs, kumikinang sa pawis na nagpapaamoy sa kanyang purong pagkalalaki. Hinubad din niya ang damit ni Benjo at itinulak ito ng marahan pahiga sa kama, padapa. Nasilya ni Andrew ang obrang hindi kayang ipinta, ang makinis na likod ni Benjo, ang magandang kurba ng kanyang balakang, at ang perpektong hugis ng kanyang puwetan. Bahagyang lumingon si Benjo, ang kanyang mga mata ay nang-akit sa kabila ng mga luhang hindi pa natutuyo. Masarap ba ang iyong nakikita? Tanong niya sa isang bulong na puno ng hamon. Ang tanong na iyon ang tuluyang sumira sa natitirang pagpipigil ni Andrew. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal niya ang kanyang pantalon. Bumagsak ito sa sahig, at kasunod niyang hinubad ang kanyang boxer brief. Napasinghap si Benjo. Sa kanyang harapan, tumambad ang isang biyayang hindi niya inaasahan. Ang malaking pag-aari ni Andrew ay gigil na gigil, matigas na nakatayo, at napapalibutan ng maitim na kumpol ng buhok. Bumangon si Benjo mula sa pagkakahiga at lumuhod sa kama, sa harap ni Andrew. Tila isang deboto, sinamba niya ng tingin ang pawisang katawan nito, ang matitigas na braso, ang matipunong dibdib, ang mga ebis na tila inukit. Pagkatapos, dahan-dahan, nilasap ng kanyang mga labi ang balat ni Andrew.
Mula sa dibdib, pababa sa bawat guhit ng Abyss, hanggang sa marating niya ang kanyang paroroonan. Doon, sa harap ng galit na pag-aari ni Andrew, tumingin siya pataas. Ang mga mata ni Andrew ay nakapikit, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. At inangkin ng bibig ni Benjo ang kabuuan nito. Isang ungol na hindi pa naririnig ni Benjo mula kay Andrew ang kumawala. Isang tunog ng purong, hindi inaasahang sensasyon. Isang tunog ng pagsuko. Hinawakan ni Andrew ang buhok ni Benjo, hindi para saktan, kundi para mas idiin pa ito sa kanya. Nang hindi na kaya ni Andrew, hinila niya si Benjo patayo. "Benjo eh." Garalgal niyang sabi. "Kailangan kita. Ngayon na." Itinulak niya muli si Benjo pahiga sa kama. "Sayo ako," bulong ni Benjo, isang paanyaya at isang pagsuko. Hinawakan ni Andrew ang mga binti ni Benjo at dahan-dahang pumasok sa kanya. Napadaing si Benjo sa sakit ng unang pagsakop. Mahigpit ang kanyang pagkapit sa kumot, ang kanyang mga daliri ay namuti. "Okay ka lang?" tanong ni Andrew, huminto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango si Benjo, kahit may luhang namumuo sa gilid ng kanyang mata. "Tuloy mo lang eh." Dahan-dahan, sinimulan ni Andrew ang paggalaw. Ang bawat pag-ugoy ng kanyang baywang ay maingat, ngunit puno ng pagnanasang hindi mapigilan. Ang sakit na naramdaman ni Benjo ay dahan-dahang napalitan ng kakaibang sarap habang ang kanyang katawan ay nag-adjust sa init at laki ni Andrew. Andrew Lee. Ungol ni Benjo. Ang pangalan niya ay isang dasal sa mga labi nito. Bumilis ang ritmo. Ang kanilang mga katawan ay sabay na gumagalaw sa isang sayaw ng pagnanasa. Binuhat ni Andrew si Benjo, isinandal sa pader ng kwarto, hindi pinuputol ang kanilang koneksyon. Ang lamig ng pader sa likod ni Benjo at ang init ng katawan ni Andrew sa kanyang harap ay lumikha ng isang bagong dimensyon ng sensasyon. "Benjo, akin ka lang," sabi ni Andrew sa pagitan ng mga halik at paghingal. "Sabihin mo, akin ka lang." "Sayo lang," sagot ni Benjo, ang kanyang mga binti ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Andrew. Mula sa pader, dinala siya ni Andrew sa sahig, sa ibabaw ng nahulog na kumot. Ang bawat posisyon ay nag-aalok ng bagong anggulo, bagong lalim, bagong paraan para angkinin ang isa't isa. Ang kanilang mga ungol at daing ay umalingaw sa apartment, ang tanging musika sa kanilang marahas, ngunit puno ng pagmamahal na pagiging isa. Naramdaman nilang pareho ang pagdating nito, isang alon ng init na nagsimula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Ang paggalaw ni Andrew ay naging mas mabilis, mas desperado. Si Benjo ay sumisigaw, paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Andrew. Sabay silang sumabog. Isang rurok ng emosyon, ng pisikal na kaligayahan, at ng isang pag-unawang mas malalim pa sa mga salita. Bumagsak si Andrew sa tabi ni Benjo, kapwa pagod, pawis, at walang hininga. Nakahiga sila sa gitna ng magulong kumot sa sahig. Ang init ng kanilang pinagsaluhan ay dahan-dahang napalitan ng bigat ng katahimikan. Walang nagsalita. Hindi nila kailangan. Sa gabing iyon, sa kwarto ni Andrew, walang tanong na anong lasa ng lalaki. Ang tanging tanong na naiwan sa Ang unang bumati kay Benjo kinaumagahan ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang bigat ng braso ni Andrew na nakayakap sa kanyang baywang. Dahan-ahan siyang nagmulat, ang mga alaala ng nagdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon, ang sigawan, ang marahas na halik, ang sakit, ang sarap, ang pagsuko. Nakahiga sila sa sahig, sa gitna ng magulong kumot. Nakatalikod si Benjo kay Andrew, ngunit ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso nito na nakadiin sa kanyang likod. Sa isang sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninamnam ang katahimikan at ang pakiramdam na ito. Ngunit kasunod ng panandali ang kaligayahan ay ang takot. Ano na ngayon? Dahan-dahan siyang humarap kay Andrew, nagising na pala at nakatitig sa kanya.
Natakot ako, Benjo, pagsisimula ni Andrew. Natakot ako sa nararamdaman ko. Pero nung nakita ko yung sketchbook mo, yung sakit sa bawat guhit, Benjo, patawarin mo ako. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Benjo. Wala na kami ni Sofia. Tinapos ko na bago pa man ako bumalik dito kahapon. Dahil na-realize ko na hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko, at lalong hindi ko pwedeng lokohin ka. Ginulo ko ang lahat. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Benjo. Hindi ko alam kung ano ako. Straight, bi, o kung ano pa man ang itatawag dito. Ang tanging alam ko, mahal kita. Mahal kita, Benjo. Hindi bilang kaibigan. Mahal kita. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Benjo. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Andrew, paano yung team mo? Yung pamilya mo? Paano tayo? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Andrew. Alam ko. Hindi magiging madali. Hindi pa tayo handa, bulong ni Benjo, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi pa sila handa para sa atin. Hinila siya ni Andrew palapit at niyakap ng mahigpit. Kung ganon, maghihintay tayo, sabi niya. Pero sa'yo pa rin ako. At sakin ka pa rin. Walang magbabago doon. Lihim muna nating itatago ang sagot. At nagsimula ang kanilang kwento sa mga anino. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang koleksyon ng mga ninakaw na sandali. Isang mabilis na halik sa loob ng banyo ng eskwelahan, kung saan ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ay sapat na para maghiwalay sila, mga puso ay kumakabog sa takot at kilig. Ang pagdadaop ng kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa sa library. Ang init ng katawan ni Andrew sa likod ni Benjo, habang nagkukunwari silang natutulog sa magkahiwalay na kama. Sa loob ng kotse ni Andrew, sa isang madilim na parking lot pagkatapos ng laro, doon sila tunay na malaya. Ang mga bintanang may hamog dahil sa init ng kanilang mga katawan ang nagsisilbing tanging harang nila sa mundo. Doon nila ninanakaw hindi lang ang mga halik, kundi ang paulit-ulit na pag-angkin sa isa't isa sa masikip na espasyo ng backseat. Ang bawat sulok ng sasakyan ay naging saksi, at ang namumutawing amoy ng kanilang mga pagnanasa, pinaghalong pawis, tamis, at pagmamahal ay nananatili sa loob, isang sikretong paalala ng kanilang ipinagbabawal na mundo. Sa isang hindi na ginagamit na fire exit sa kanilang building, doon sila nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Ang kamay ni Andrew ay laging nakahaplos sa likod ni Benjo. Sa harap ng ibang tao, sila pa rin si Andrew at Benjo, ang jock at ang artist, ang magkaibigang hindi mapaghiwalay. Walang nakakaalam sa mga tingin ng puno ng kahulugan, sa mga sikretong ngiti, at sa bigat ng bawat sbro na binibitawan nila sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Hindi ito isinisigaw sa buong mundo. Ito ay ibinubulong sa mga madidilim na sulok at itinatago sa likod ng mga nakasarang pinto. Ngunit para sa kanila, ito ay totoo. At habang yakap nila ang isa't isa sa katahimikan ng kanilang apartment, alam nilang pareho na darating din ang araw. Naghihintay lang sila ng tamang oras para ipakita sa lahat kung ano nga ba ang meron sila. Naghihintay ng tamang pagkakataon para masabi sa buong mundo kung ano nga ba talaga ang lasa ng isang lalaki. Ito ay may lasa ng pag-ibig na kailangang ipaglaban. Ito ay may lasa ng pag-asang darating din ang umaga. Ito ay may lasa ni Andrew. Ito ay may lasa ni Benjo. Puso'y may sinisigaw, di mapipigil ang agos. Isang ngiti, isang sulyap, doon nagsimula ang